electric. We are electric. We are electric. We are electric. 1, 2, 3, 3. Let's go. Generation of electric fans. Every time we step ahead, every time in your mind. Watch it moving to the sound and never losing control. Just let the body begin. You got your body and soul. Magandang umaga, kumusta? Ako nga pala si Mac at ang grupo namin Minions ay magpapalabas ng isang dokumentasyon tungkol sa psychological problems dito sa community tulad ng smoking, computer addiction, drug addiction, prostitution, criminality, juvenile delinquency, gender confusion at porn addiction. Kaya tara, samahan nyo kami alamin ang mga kwento ng mga tao dito sa likod ng mga problemang ito. I rise on a matter of personal and collective privilege to bring attention to one of the deadliest but most preventable causes of diseases. Smoking. Please allow me to start with these alarming statistics. Around 240 Filipinos die every day, Mr. President. I repeat, every day. Smoking, paninigrilyo, isa sa popular na adiksyon ng mga Pilipino. Bakit nga ba at anong meron sa yosi at tinatangkilik ng mga tao ito? Teka, alamin kaya natin sa mga taong in-interview namin tungkol sa yosi. Dito po tayo ngayon para interview si Jonathan Mendoza about sa kanya, tungkol sa kanya paninigarilyo. May ilan lang kami itanong sa'yo. Kailan ka nagsimulang manigarilyo? Graduate ko ng elementary. Gaano karaming kahaw stick na sigarilyo na naubos mo sa isang araw? Dati isang kaha. Tapos, yun mga dalawang kaha sa isang araw. Ano ang nararamdaman mo pag naninigarilyo ka? Para sa akin kasi, hinahanap ko to pag busog. Ano ang naidudulot sa'yo ng paninigarilyo? Para sa akin, sarap eh. Sarap. Paano mo natutunang manigarilyo? Tinuruan lang ako ng tropa. Okay na. Salamat mali. Ayun. Ito na. Thank you. Game addiction is a serious issue that has only recently begun to surface. Due to the technological advances in gaming during the past 10 years, this problem is becoming more and more widespread, particularly since the beginning of multiplayer online games. You can play these games with other players all over the world, and many of the newest games go on without ending. They continue forever. You can play whenever you want, and you can pick up your character exactly where you left off, as soon as you are back in front of a screen.
ang mga kabataan ngayon, mga na-addict sa computer. Gaya nila, teka, ano nga ba ang nakukuha ng mga kabataan sa paggamit ng computer? At na-addict sila sa mga ito. Hi! Kasama ko po ngayon si Mark Allen Madrid. Siya po yung isang classmate namin na pinaka-addict sa computer. May ilang tanong lang ako sa'yo, Allen. Kailan ka nagsimulang maglaro ng computer? Games. Simula ako maglaro ng computer games nung ako ay third year high school. Number 3, ay number 2, meron. Ilang oras ang ginugugol mo sa paglaro ng computer games? Ito. Mababa na sa akin yung 2 hours na paglalaro ng computer games. Minsan umabot pa ng 8 to 8 na pinakamahaba ko. Nakakatulong ba sa'yo ang paglalaro ng computer games? Minsan hindi, minsan oo. Pang-relax lang. Ano ang naidudulot sa'yo ng paglalaro ng computer games? Siyempre, hindi ka naman maglalaro ng computer games kung hindi ka maghanap ng entertainment, di ba? So, entertainment ang Ano ang nag-influence sa'yo upang maglaro ng computer games? yung mga kaibigan ko nag-aaral sa CLS. Yun lang. Okay, thank you. Sabuza, I am no match for this boy. Master, I have failed. 白くレートですそう私自分のこと男だなんて思ったことないです神様が体につけるものちょっと間違えただけなんですでも大谷先輩私のこと何か言ってませんでした保健室以来なんかよそよそしくてGender confusion o third sex para sa ilan. Ano nga ba ang naidudulot nila sa lipunan? Bakit at kung ano ang dahilan nila kung bakit sila nagpalit ng kasarian? Ba't di natin alamin sa isa sa in-interview namin kung bakit nga ba nila nagawa ito? Magandang araw sa ating lahat. Narito tayo ngayon upang talakayin ang gender confusion. Kasama natin ngayon si Jonel Tabangay. Magandang araw sa iyo. Ang una kong katanungan ay, kailan at paano ka nag-iba ng iyong kasarian? Ano ba yung tanong mo kuya? Kung kailan ako nag-start na magbago or kailan ko naramdaman? Kailan mo naramdaman? Kailan ko naramdaman? Ang naramdaman ko is nung parang pabata pa lang ako, nagsisimula ako ng mga 8 o mga grade 3, ganon. So, naku-confuse na ako, bakit ganito yung gusto kong laro, tapos bakit gusto ko yung makakasama yung mga babae. So, sa habang palaki ka ng palaki at age of mga 14 to 15, yun na nararamdaman mo na parang, bakit hindi ko feel magdamit ng panlalaki, hindi ko feel maglaro ng panlalaki,
Yung gano'n. Tapos, unti-unti kong binago na, kasi iba kasi yun kung ako kasi pag-girl. So, means pag-girl, yung nagdadamit ako ng babae. Meron naman yung one is pamen lang talaga. So, ako yung pag-girl. So, napan ko yung kasiraan ko at na-involve ko yung sarili ko ng mga age of 16 to 18. Ang pangalawang katanungan ay, paano ka nakikisalamuha sa mga tao sa iyong paligid? Nakikita lang mo ako is natural lang. Sabi nga nila, be yourself as you can. Kasi pag nagpapakatot ko ka, mas na i-handle mo yung sarili mo, napapakita mo kung ano ka talaga. Pangatlo, ano ang nararamdaman mo sa iyong sarili? Sa ngayon, nararamdaman ko siya, confused pa rin. As in, ang dami kong katanungan na bakit ako ganito. Pero, until na sinasabi nila na as long as na masaya ka sa ginagawa mo, as long as na masaya ka sa mga pinapakita mo sa kanila, walang ginagawa sa ibang tao. Ano ang naidudulot sa iyo na iba ang iyong sarili? Iba. So, minsan kasi, sabi nga nila, hindi mo maiiwasan yung discrimination na ginagawa. So, sa lipunan natin, ang dami discrimination. Nabababa mo yung self-esteem mo. So, paano mo i-handle yun? So, sabi ko nga, be natural ka lang, ipakita mo na kaya mo, at pangatlo, huwag na huwag kang matatakot kung ano yung kahihinatnan ng mga dapat mong ginagawa. Nasagot mo na rin yung panglimang katanungan, which is anong epekto sa iyo. Kaya, hanggang sa muli, kami ang Team Minion! Nandito po tayo ngayon para interviewin po si Lynn De La Cruz, o mas kilala sa tawag na Chong. Siya po ay isang lesbian at bibilan siya sa gender confusion sa ating community. Kailan at paano ka nag-iba ng iyong kasarian? Bata pa lang ako, ganito na. Kami muna mga 10 years old. Saka pa lang siya na may bulang pagkalalaki ko. Paano ka nakikisalamuha sa mga nasa paligid mo, sa tao nakapaligid sa'yo? Kung ano yung pagkatao, syempre. Ano nakikita nila sa akin? Syempre, nakikisalamuha sa akin. Ganun pa rin. Normal lang. Malaki, kung ano ako, di ba? Ano ang nararamdaman mo na ibang iyong kasarian? Siyempre, masaya. Kasi nagpapakita ko kung ano ako. Kung sino ako. Ano ang idudulot sa iyo na iba ang iyong kasarian? Ano may idudulot sa akin? Wala. Ano sa akin? Tawag ko dito nakaka-mapay. Nahiya. Nahiya, hindi ako nahihiya. Siyempre, kung ano ako, di ano ako. Ampay? Yan. Ano epekto sa iyo? Masaya. Kahit mangyat tayo ganito lang. Pero masaya. Maraming salamat po. Okay, thank you. Kriminalidad. Ano nga ba ang pangunahing dahilan ng krimen? Poverty o kahirapan?
Teka, ba't hindi natin alamin sa isang pulis na in-interview natin para malaman natin ang sagot sa lahat ng ating mga katanungan? PO3 Joey Pascual de la Cruz for criminality. Sir, ano po ang mga kadalasang dahilan kung bakit nakakagawa ng krimen? Ang unang-una dyan, yung kahirapan. Tapos, yung baga sa ni naghahanap lang ng atensyon, ganun. Okay po. Sunod pong tanong, sir. Kailan madalas tumataas ang kaso ng krimen? Ayan ang hindi natin masasabi. Basta nagkaroon ng krimen, walang pinipiling oras yan. Kung basta may gastong gumawa ng krimen, gagawa. Walang pinipiling oras. Okay. Anong klaseng krimen ang pinakamadalas gawin? So, yung theft. Tsaka robbery. Yan ang malimit. Bihira naman yung homicide, ganun eh. Bihira. Yung mga kwan lang, mga hindi masyadong mga index crime. Sir, ito po. Ano ang kadalasang reaksyon na nararamdaman ng mga kriminal pag sila ay nahuhuli? Di syempre, nagsisisi. Kunwari, nagsisisi. Sasabihin nilang hindi na sila uulit. Ganon. Humihingi ng tawad. Humihingi ng tulong. Pero huli na. At ito po, sir, huling tanong po. Paano nyo tinutulungan na isang kriminal na magbagong buhay? Unang-una, di syempre, pagka yung kriminal, kukulong yan. Magkakaroon ng vista. Oo. Magkakaroon ng vista, syempre, i-rehabilitate siya. Pagka na-serve niya na yung sentence niya, nasa sa kanya na yun kung gusto niyang magbago o bumalik ulit sa dati. Yun lang. Sige po, sir. Sige. Maraming mga kabataan ang palaboy-laboy sa lansangan. Ang ilan sa kanila, nanlilimos, ang iba naman nagnanakaw. Pero bakit nga ba nila nagagawa ito? Ang problema ito ay tinatawag na juvenile delinquency. Alamin natin ang kwento sa likod ng isa sa aming dokumentasyon. Kaya tara't tunghayan at alamin kung bakit nga ba. Nandito po tayo sa interview natin kay Jack. Siya po ay isang batang hindi nag-aaral ng minsan ng bubuli. Siya ay isang juvenile delinquency. Jack, ba't hindi ka nag-aaral? Nasa yung mga magulang mo? Asan sila?
Saan ba? Saan ka ba? Di ka ba hinahanap ng mga magulang mo? Hindi ka na nila pinag-aaral. Eh, anong ginagawa mo dyan sa palengke? Ba't ka namamali mo? Ba't sila? Di ka ba nila mabigyan ng pagkain mo? Yung mga magulang mo? Gusto mo ba bang mag-aaral? Ba't ganun siya nakakasipa na? Hindi ka naman ba nagnanakaw na nag-jackpot ka sa palengke? Ha? Sa kanya may kabayo. Ba? Bintang. May kabayo. Ano naman siya sabi sa'yo ng mga pinapapalimutan mo? Wala sila mga pera, gano'n. Sige. Pero gusto mo talaga mag-aaral, ano? Mag-aaral. So, sakaling mag-aaral ka, anong gusto mo maging paglaki mo? Talagang tatay sa Manila. Ano? Anong trabaho ng tatay mo sa Manila? Sige, salamat Jack, ha? Prostitution. Prostitute ang tawag sa mga taong gumagawa nito. Ano nga bang dahilan nila kung bakit sila nagbebenta ng laman o aling sa kanilang mga murang edad? Tara kaya't alamin ang kanilang kwento. Magandang araw po. Nandito po tayo ngayon para interviewin si Joy na kasali sa prostitution sa ating community. Joy, kailan at paano ka nagsimula ng ganitong trabaho? March 18, 2013 po. Okay. Ano ang naidudulot sa iyo ng ganitong trabaho? Nakakatulong po ako sa pamilya ko. Okay. Ano ang dahilan kung bakit mo pinasok ang ganitong trabaho? Sobrang kagipitan po. Ano ang naitutulong sa iyo ng pagbebenta ng aliw? Nakakatulong po sa akin sa pagtulong ko po sa magulang ko. Ito yung huling tanong, alam ba ng iyong mga magulang na nagbebenta ka ng aliw? Hindi po. Okay, thank you.
Fourth, ito yung mga scandals, men's magazine, kung minsan bold movies pa, di ba? Teka, ano nga ba ang pakiramdam nila at dahilan nila kapag nanonood sila ng mga ito? Tara kaya alamin. Kasama po natin ngayon si Richard. Also known as Yoti. Also known as Yoti. Siya po ay isang self-confessed porn addict. Richard, meron tayong 5 tanong dito. Ano yan? Okay. Ito yung una. Ano ang naidudulot sa'yo ng panonood ng porno? Naidudulot sa akin ng panonood ng porno. Sabi dito, nag-iinit ako. Para bang gusto ko magpalabas. Kasi masaya, masarap. Ganon. Okay. Ito yung pangalawang tanong. Ano ang pakiramdam mo kapag nanonood ka nito? Pakiramdam ko, nare-relax ako. Yun talaga, kumbaga kapag malamig, mainit siya, mainit ang katawan ko. Gusto kong pakawalan eh. Okay. Ito yung pangatlong tanong natin. Kailan ka nagsimulang manood ng porno? Simula akong manood ng porn, elementary ako. Manood na ako niyan. Kung ano-ano nang napapanood ko. Okay. Ito yung pangapat. Ano ang pakiramdam mo kapag hindi ka nakakapanood? Gaya nga ng... Pag hindi ako nakakapanood, parang tulala ako, wala ako sa pag-iisip. Baga, hinahanap-hanap ko kasi. Ito na yung last na tanong. Ano ang nasa isip mo kapag nakapanood ka ng porn? Nasa isip ko, gusto ko, ako yung ando dun eh. Ako yung lalaki dun. Parang lahat ng ginagawa, gusto kong gawin. Okay. Salamat po. Drogas, drug addict. Yan yung tawag sa mga taong gumagamit ng S o bato. Teka, bakit nga ba sila
gumagamit ng ganito at addict na addict sila dito. Ikaw, alam mo ba kung bakit? Oh, di mo alam. So, tara't alamin ang kwento sa isa sa kanila. Magandang gabi po. Kasama po natin ang isa sa aming interview tungkol sa drug addiction. Siya po si Toots. Toots, kailan at paano ka nagsimulang gumamit ng drugs? Kailan? Kailan at saan? Kailan at paano? Kailan at paano? Since, first year high school ako. Nabarkada sa mga gumagamit din, ganyan. Ano naman yun eh? Hindi naman sa pilitan, ginusto ko rin. Gusto mo talaga? So, anong nararamdaman pag gumagamit ka nito? Depende sa drugs na ginagamit. Andyan yung marijuana, andyan yung bato. Yung bato sinasabi, shabu. Ang marijuana, ang nagiging nararamdaman mo doon, andyan yung tawa, matrip ka, kakain ka, kasi lagi kang gutom. Pagdating sa shabu, seryoso kang tao. Lahat ng bagay iniisip mo. Talino ka nga dun eh. Para ka nga lang sabog, gano'n. Hindi ka sabog, normal ka. Normal. Pero ang takbo ng utak mo, gumagana talaga. Kung paano, bakit gumagalaw yung ganito. Tapos, hindi ka gutom. Lagi kang busog. Ano ang naidudulot sa'yo ng paggamit nito? Yun nga, sabi ko, sa marijuana, gutom. Kain ka ng kain. Sa shabu, busog. Hindi ka makakain. Pero kung tutuusin talaga, wala kang mapapala doon. Ito yung pang-apat na tanong namin. Anong mga bagay na ang naipagpalit mo sa drugs? Mga bagay? Computer siguro. Computer? Lalaro ako Dota. Mga ganun, yung pipitas din. Pipitas so, yung tawag doon, pipitas kayo, papatay ka ng mga hero. So, yun ang pinagpalit mo sa drugs? Oo. Kaysa mag-drugs ka, Dota na lang. Mas mura kasi. Drugs, mahal eh. Oo. Kaya mo, budget. Budget. Shabu lang, magkano na? 1,500, 500, 1,000. Sa marijuana naman, 100. Meron din yung 1,000. Kukuha ka ng kilogram. Sa Dota? Sa Dota, may 15 ka lang ha. Paglaro ka, masaya ka pa. May tropa pa? Oo. Ito yung pinakahuling tanong namin. So, ano ang iyong dahilan kung bakit ka huminto sa paggamit ng drugs? Yun nga. Sa budget. Budget? Oo. Saka pagka gumagamit ka talaga ng drugs, hindi mo na maiiwasan. Pero, ikaw, kung nasa sayo rin yan, kung gusto mong iwasan, may iwasan mo. Pero kung di mo talaga trip na iwasan, andyan na yung mga magbebenta ka ng gamit mo, gamit ninyo sa bahay, para lang makagamit ka. So, anong gusto mo sabihin sa mga manonood natin na yung parang aral? Yun. Sa mga manonood, gusto ko lang sabihin sa inyo na walang pinipili ang paggamit ng droga. Mapabata o matanda, dinadali niyan. Ngayon, nasa inyo mismong tao kayo kung gusto niyo bang gumamit nito o hindi. Yun lang. Maraming salamat. Good. Yan, dokumentasyon na aming isinagawa. Sana naunawaan nyo at naiintindihan ang lahat ng psychological problems na aming pinalabas. Baliwalo yun. Diba? So, maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam.
umaga, ang dami mo pang muta. Kukunin na agad ang kamera, sabay kukuha ng litrato kahit di pa nagsipilyo. Makuha lang ang tama mong anggulo. Ayoko niyan, burahin mo yan. Ang taba ko yata dyan, ito na lang. Kasi naman, mas mukha akong payat na tignan. Sabay caption ng magandang umaga dyan. Sa kainan nakita mo ang ulam nyo, tortang talong. Kukunan muna ng litrato kahit sobra ng gutom. Tapos i-upload ito at i-share mo dun sa friends mo. Sabay tanong, anong ulam nyo? Tara kain tayo. Lahat ng iyong galaw ay meron kang documentation. Lahat din ng ito pinapakita mo sa nation. Kung ito nga ang iyong trip, sige lang baby, click ka lang ng click. Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi rin na crime. Selfie, selfie din pag may time. Selfie malungkot, meron din yung masaya. Meron din yung nakanguso, tila pato ang ginagaya. Selfie ng bagong damit o kaya bagong gupit. Meron yung waki at pa-cute at yung kunwari ay galit. O lahat ng yung galaw ay meron kang documentation. Lahat din ng ito pinapakita mo sa nation. Kung ito nga ang iyong trip, sige lang baby, click ka lang ng click. Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi rin na crime. Selfie, selfie din pag may time. O di mo kailangan ang approval ng iba upang malaman mong ika'y maganda. Ang mahalaga ay komportable ka sa kung anong meron ka. Ang ganda mo ay nag-iisa. Kaya sige na, mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pag may time. Ang pagiging maganda at pogi rin na crime. Oh, selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi rin na crime. Selfie, selfie din pag may time. Selfie, selfie din pag may time. Selfie, selfie din pag may time. Dahil kami ay graduate na, ito ang sayo! Sige, pwede na, para! Dito mo nayarap yan. Dito ko lang. Ikaw, dyan. Ayan yan, dito ka. Kaya may tripod na eh. Oo. Happy graduating taon yan. Kaya nga. Hindi mo lang gagawin. Sige. Nagro-roll na tayo. Ano sabihin nyo? Sayo mo na tayo. Ilalapit sa'yo. Mag-script ka natin, total ikaw nasa gitna. Ikaw mauna. Sige na. Sabihin ko. Ano naman masasabi nyo sa subject natin? Sir, magandang gabi. Sir!
Sir! Karami ko yun, ha? Subject natin, psychology, okay naman. Magandang gabi. Alas 7 ng umaga, magandang gabi. Naka-video na yun, sir. Uy, kailangan namin. Wala lang, araw na magsasabi. Magandang gabi sa inyo lahat, sir. Magandang gabi. Sir, ang cute nyo. Ano ang masasabi natin sa subject nating psychology? O ikaw, sinatanong ka. Psychology. Psychology. Study of human behavior. Napakita ka sa ganda-ganda. Sige na, ano daw? Ano nga ba, Alem? Una, gusto ko magpasalamat. Hindi, tinatanong. Hindi mo nag-gusto lang. Tumatak mo. Okay. Sige na. Psychology? Di ba utak yun? Hindi subject natin yun eh. Ay, subject mo yun. Utak, brain, buwang na. Gusto mong barap pa yun yung camera. Nakaroon na yan. Psychology daw. Oo. Pero enjoy kami sa activity ko. Ay, oo. Hindi masagot ni Allen, sir eh. Yun na yun. Huwag kami papasa. Huwag kami papasa. Hindi ako ano. Basta yung muna. Sige, ganito na lang. Magpapasalamat na lang kami sa lahat ng nanonood. Maraming salamat sa nanonood. Sana na, matawag namin. Nag-start yung pinanood na. Sana mag-classmate kami. Oo. Okay. And we are in... Aga-aga naman. Rock and roll. Mga promotor natin ay... Wala naman tayong promotor. Ikaw Okay, Sir Jen. Thank you. Sir Dean, maraming salamat. Sir. Ikaw, buka po ka lang eh. Okay, maraming salamat sa lahat ng nanonood. Sana nag-enjoy kayo. At kami ang Team Vision! Happy graduating! Pakilala mo na yan. Meeting talaga. Bobo. Sa umaga, ang dami mo pang muta. Kukunin na agad ang kamera. Sabay kukuha ng litrato kahit di pa nagsipilyo. Makuha lang ang tama mong anggulo. Ayoko niyan, burahin mo yan. Ang taba ko yata dyan, ito na lang. Kasi naman, mas mukha akong payat na tignan. Sabay caption ng magandang umaga dyan. Sa kainan nakita mo ang ulam nyo, tortang talong. Kukunan muna ng litrato kahit sobra ng gutom. Tapos i-upload ito at i-share mo dun sa friends mo. Sabay tanong, anong ulam nyo? Tara kain tayo. Lahat ng iyong galaw ay meron kang documentation. Lahat din ng ito pinapakita mo sa nation. Kung ito nga ang iyong trip, sige lang baby, click ka lang ng click. Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi rin na crime. Selfie, selfie din pag may time.